Secretary Benny Lagosma, sir. Merry Christmas and Happy New Year, Secretary. Lakay Deo, naimbaga bigat at naragsak nga Pasko kada kayo amin. Aba, Secretary Benny, nalaing mat nga Agilo kanon, ha? Mukhang basit laeng. Mukhang naragsak iti Pasko kayo, Apo Secretary. Ayan. Na under the weather tayo po the last 3 days but I'm already fine. I'm okay. Ay, o nga pala, itong Christmas natin, talagang literally wet Christmas, Secretary Benny, sir. Ayan. Tama, medyo malungkot dahil hindi masyado makapaggala yung mga gustong mamasko at saka gustong mamasyal. Ayan, yung mga gustong dumalo sa mga ninong, mga ninang. Pero balita ko, mayroon daw kayong magandang pamasko sa ating mga kasambahay, Secretary, sir. Ayan, may wage increase po sila. Ayan, ano po itong magandang balita ito? Magkano ba talaga ang magiging parang minimum wage na ating mga kasambahay dito sa National Capital Region, Secretary, sir? Yes, sa National Capital Region, Lakay Deo, nagkaroon po ng karagdagang 500 doon sa umiiral na 6,500. So, ang magiging pong swelduhan kada buwan ng ating pong mga kasambahay ay dapat po 7,000 na. At Lakay Deo, ito po ay magkakabisa on January 4, 2025. January 4, ayan. From ay, meron pang isa, Lakay Deo. Opo. Ang Region 10, no, Northern Mindanao, natapos din nila yung kanilang wage order sa atin pong mga minimum wage earners at saka sa kasambahay. Sa kasambahay, nagbigay sila ng karagdagang 1,000. So from 5,000 na umiiral presently, yan ay magiging 6,000 at magkakabisa sa January 12, 2025. Bakit na mas matagal po yung effectivity ng mga taga Mindanao, Secretary, sa hindi sabay sa January 4? Meron kasing publication requirement, Lakay Mayor. So, bago magkabisa, kailangan ma-publish muna. At yan naman ay pumaloob din doon sa tinatawag ng ating Pangulo na timely review, 60 days prior to the anniversary date, no? So, pasok na pasok sila at gusto ko lang din ibalita, lahat ng regions, regional tripartite wages and productivity boards, nakatapos po sa kanilang minimum wage adjustments at maliban po sa Region 5 na nagkaroon po ng desisyon ang board na i-defer muna ang pagtalakay considering yung sunod-sunod po na bagyo na tumama sa kanila at nandun po sila sa state of calamity pa. Ayun, nga pala sa Bicol, Eastern Samar binahan itong Christmas Day, Secretary, sir. Oo nga, medyo nakakalungkot kasi hindi pa nakakabangon, lalo na ang Region 5. Meron na naman panibago. Pero tuloy-tuloy naman po yung pagsubaybay at pagkakaloob ng tulong ng Department of Labor and Employment kasama po ng ibang ahensya kagaya po ng DSWD. Paano to, Secretary, kung may mga employers na hindi susunod dito sa bagong minimum wage law para sa ating mga kasambahay? Una, siguro pwede pong kung makakalabas po ng bahay ang ating mga kasambahay, magsadya po sila sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE para matulungan sila. O kaya naman po, pwede po silang magpaabot ng kanilang reklamo sa amin pong hotline, 1349. At actionan po namin 1349. yung kanila pong karaingan, 1349. Ayan, 1349. Ayan. Kaya lang, Secretary, baka nagreklamo si Inday sa amo niya, baka mamaya hindi na siya makabalik sa kanyang trabaho, baka tanggalin na siya. Tutulungan po din namin na dapat po kasi ang maging pananaw ng mga employer ay pagmalasakitan, lalo na po ang mga kasambahay. Ay, opo. Dahil silang nangangalaga naman ng mga bagay-bagay sa kanilang tahanan, so dapat bigyan din nila ng karampatang malasakit at yung pagmamahal ay dapat din ipagkaloob sa kanila, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. At saka nabagin mo Kapaskuhan, Secretary, di ba entitled din po ating makasambay ng 13-month pay, Secretary, sir? Yes, tama ka dyan, Lakay Mayor. No? So, dapat na ipagkaloob na sa kanila yan nung on or before December 24, December 27 na po ngayon. So, ulitin ko lang yung akin pong pasabi sa atin pong mga kasambahay at mga manggagawa. Kung kayo po ay hindi pa napagkalooban ng 13-month pay na ang deadline po ay December 24, pwede po kayo nga magsadya sa aming pinakamalapit na tanggapan at o kaya naman yung hotline namin na 1349 para mabigyan po kagad namin ng kaagarang
pagkilos, matulungan po kayo. Sabi nga Secretary, baka yung mga employer ay masyadong busy. Ayan, itong Christmas ay nakaligtaan. Baka pwedeng huliman daw at magaling. Siguro kung hindi na ibigyan ito nga before Christmas, baka pwedeng doblehin na lang before New Year, Secretary. Pwede siguro. Pwede siguro. Bilang pagpapakita ng kanilang ika nga, gininto ang puso, Lakay Mayor. Opo. Pero ang nakikita ko ay isa sa mga bagay na hindi nila dapat makaligtaan, Opo. yung pangangalaga at pagbibigay ng karampatang benepisyo sa ating mga manggagawa, higit sa lahat sa atin pong mga kasambahay. Ayun, at saka isa pa, Secretary Sir, ngayong sa darating na Lunes, ayan, yung Rizal Day natapat po ng Lunes, ayan, paano po kung papasok yung ating mga manggagawa, magkano po ang dagdag sweldo sa ating mga empleyado, mga manggagawa? Lakay Mayor, pag pumasok, doble. Doble yung kanilang tinatanggap na basic pay, provided nagtrabaho sila nung pinakahuling araw na may pasok. At kung hindi naman sila pumasok, 100% dapat bayaran sa kanila kasi yung Lunes, December 30 ay regular holiday. At dadagdagan ko na yung susunod na araw ay special non-working day. Oh, So kung 31. papasok naman sila, 30% naman po ang dagdag doon po sa umiiral nilang basic pay. At kung hindi pumasok ng Lunes, Rizal Day, entitled pa rin ng bayad ng isang araw, Secretary Sir. Ganun po ba? Holiday? Regular Yes, holiday? regular holiday kahit hindi pumasok. Opo. Ang kondisyon lang, dapat pumasok sila nung pinakahuling araw na mayroon trabaho o kaya naman meron silang approved leave of absence. At 31 special non-working holiday po ito, Secretary Sir? Yes, tama ka dyan, Lakay Mayor. At pag pumasok, may dagdag na premium na 30%. Oh, 30%. Ayan. And then, of course, January 1, holiday din po yan. Yes, so Ayan. sunod-sunod yung holiday, Lunes, Martes, Merkules. Ayan. Napag-usapan natin ang wage increase ng ating mga kasambahay. Baka sabihin paano naman ang mga empleyado, Secretary Sir? Wala bang wage increase? Tapos na yung lahat halos ng region. Ang pinakahuli nga itong region na 10, Northern Mindanao. At ang naiwan na lamang yung region 5 kasi nga doon sa nabanggit kong kadahilanan na medyo nagpasya yung mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa pangunguna ng mga kinatawan ng manggagawa. Medyo yun ang nakakapagbigay inspirasyon na intindihan ng mga kinatawan ng manggagawa na dapat matulungan munang makabangon ang kanilang mga employers. Lalo na kung tatanawin natin, karamihan ng mga kumpanya sa Bicol region nandun sa kategorya ng micro, small, and medium enterprises. At nito nga palang Secretary Sir, yung mga tinamaan po ng kalamidad, ayan, tuloy pa rin po ba ang akap o tupad na pinamimigay po ng DOLE? Yung tupad tuloy-tuloy po, pero gusto ko lang bigyan ng diin, ang tupad po ay cash for work, pinagtatrabahuhan. Cash for hindi po work. ito pinamimigay lamang na sa mga eligible beneficiaries. Dapat po magtrabaho at kung nagtrabaho po siya, ang minimum na pwede niyang ipagtrabaho temporarily ay 10 araw at dapat siyang bayaran ng umiiral na minimum wage sa anumang rehiyon kung saan naroon po yung beneficiaryo. Ayan, sana all, Secretary Sir, ganyan, cash for work kasi yung iba yung ayuda, mga kung ano-ano dole out talaga hindi pinagpaguran hindi na. Parang bigyan na lang, walang kapagod-pagod, unlike dito sa tupad kailangan magtrabaho ka, Secretary Sir. Yes, Lakay Mayor. Pero sa totoo lamang, maging ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gusto niya na kung meron man talagang pangangailangan sa ayuda, sana mag-transition doon sa mas sustainable na assistance, at mas tinitingnan ng ating Pangulo yung livelihood projects para nung sa ganon, hindi patuloy na umaasa ang atin pong yung mga talagang nangangailangan na kababayan at maiangat natin yung kanilang antas ng pamumuhay at magkaroon din talaga ng respeto o dignidad sa kanilang kalagayan. Nadali mo, Secretary Sir, kailangan tayo ng dignidad. Ayan, dapat magtrabaho tayo, hindi puro asa na lamang ng libre ayuda, ano po. Yes, Lakay Mayor. At yan ang gustong makita ng ating
Pangulong Bongbong dahil sabi niya, bagamat tayo ay calamity prone, mayroon talagang pangangailangan sa mga programang nagbibigay ng ayuda sa ating mga mamamayan, pero higit na dapat na mangyari ay ma-build up natin yung kanilang capacity na tumayo sa kanilang sariling paa at makakaging aktibong miyembro ng ating lipunan. Ayan. Nako, Secretary, may mga nagre-react po dito sa ating wage increase sa ating mga kasambahay na 7,000. Ang ongoing rate daw po ngayon sa Metro Manila ay 10,000 to 12,000, Secretary, sir. Minimum naman yan. Minimum. Oo, kung siyempre alam natin mayroon tayong minimum, pagtitiyak na ang mga kasambahay hindi babayaran ng mababa sa minimum. Pero alam natin hindi ganun kadali kumuha ng kasambahay. Ay, totoo po yan. 7,000 lang ang ibabayad. So beyond 7,000, agreement na yan ng kanyang employer at ng kasambahay. Nang sa ganun makita niya talaga na maging mahusay at magaling ang pagtatrabaho ng ating mga kasambahay at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan at masipag. Ayan. At siguro kung maluwag-luwag naman yung employer, masipag si Inday, ating kasambahay, pwedeng doblehin yan. Pwede pang lagyan ng kwartong may aircon at pwede pa may malaking TV. Di po ba, Secretary, sir? Pwede yan, kay Mayor, at kung mayroong interest na mag-aral, ayun, ay pwede po kasi kasama din naman sa batas ng kasambahay law na pwedeng matulungan kung mayroong layunin na makatapos po ang mga kasambahay at magkaroon ng dagdag na kaalaman, whether higher education o kaya magtapos ng high school, o magkaroon ng tinatawag natin na VOC-Tech vocational. Vocational technical skills na makatutulong sa kanila. Ayan, ang maganda. At syempre, huwag din kakalimutan yung SSS membership po nila, di po ba? Yes, mahalaga yun kasi kung mayroon pangangailangan, ano man yan, bagamat tayo nating mangyari na nagkakasakit, o kaya merong mga injuries, mahalaga po na tuloy-tuloy at hindi pumapalya sa pagbabayad ng SSS premium, nang gano'n hindi ma-penalize ang atin po mga employer dun sa hindi pagbabayad ng tamang panahon at takdang ikangaya rate na dapat ibigay sa atin pong mga kasambahay. Secretary Benny Laguesma, sir, Ninong sir, ayan, maraming salamat sa mga paliwanag at good news ito sa ating mga kasambahay. Thank you and good morning. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat din, Agyamanak, kay Mayor, at Merry Christmas, Happy New Year po sa ating mga kababayan, lalo po sa mga manggagawa at namumuhunan. Magandang araw po at mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay po kayo, Secretary Benny Laguesma. Ayan, mabuhay ating mga kasambahay. At